sa kanya ng isang lalaki na taga San Fernando, Pampanga. Alam mo ba na nakaw to? Sinabi niya lang sa akin na bandang kalagitnaan ako eh. Kalagitnaan ng ano? Na paalis na po ako. Yung tinetext ko siya. Napilit ko yung naalam kung saan galing yun. Posibleng sampahan ng kasong carnapping si Jojo. Tinitingnan din ng pulisya kung konektado siya sa mga naunang kaso ng carnapping sa Malolos. Ito ang unang balita mula sa Caloocan City. Micaela Papa reporting. Isang hindi pa nakikilalang lalaki ang nasawi matapos pagbabarilin sa Tondo, Maynila. Narito ang report ni Maria Bulaklak Osente. Dead on the spot ang lalaking ito matapos magtamo ng 3 tama ng bala sa kaliwang bahagi ng mukha sa barangay 128 Zone 10 Balot sa Tondo, Maynila. Kwento ng mga residente, bigla na lamang daw silang nakarinig ng 3 putok ng baril. Ayon naman sa tanod na si Ricardo Guevara, bago makitang patay ang biktima, nakapagtanong pa raw ito sa kanya habang sakay ng motorsiklo. May kaangkas pa nga raw ito. Yan ang tanong sa akin yan kung saan papuntang highway. Tapos tinuro ko naman kung saan papuntang highway dito. Tapos yung kasama niya, yung angkas niya, kung saan papuntang Balot. Tinuro ko naman sa kabilang daanan. Sabi ko dito papuntang Balot. Tapos sabi ko, kung saan kayo papunta? Kung papunta kayo ng Nabotas, dito kayo dumaan sa highway. Sabi ko ganun. Tapos bigla lang silang umalis. Yung mukha ng lalaking binaril, parang kinakabahan kasi palinga-linga na eh. Hinala ni Guevara di malayo ang kasama daw nito ang tumira sa biktima. Pero ayon sa PNP, mahirap pa raw itong patunayan, lalo't walang lead sa pagkakakilanlan sa biktima. Sa pagtingin lang, parang ano ba, malapitan yung pagbaril? Oo, kasi may yung pulburan nasa mukha niya pa eh. Close range yung pagkabaril eh. Wala namang nakakakilala sa biktima sa lugar dahil dayo daw ito. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Maria Bulaklak Center reporting. Sa Batangas naman, 8 ang patay sa magkahiwalay na engkwentro. Kabilang sa mga nasawi ang pamangkin at bodyguard ng vice-alkalde ng Talisay na tinambangan na bago magpasko sa Pasay. Darito ang report ni Julio Segovia. Dead on the spot ang 4 na hinihinalang hijackers sa barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis. Ginamit daw na getaway vehicle ng 4 na suspect ang puting Starex van matapos i-hijack ang 2 truck na may lamang toneladang meat products sa Calamba. Ayon sa pulisya, nang sitahin sa checkpoint, agad daw nagpaputok ng baril ang mga suspect. Instead of heeding to the call for them to stop, they fired at troops na siya namang nagidahilan kaya sa checkpoint. That's the reason why Julius na nag-retaliate and nag-return fire yung ating mga kapulisan. Kinilalang 2 sa 4 na suspect na sina Roberto Rio at Jun Castillo. Sangkot din daw sila sa sere ng bank robbery sa Rizal, Laguna at iba pang bahagi ng Metro Manila. Na-recover sa crime scene ang ilang matataas na kalibre ng baril at 5 karton ng meat products. Sa katabing bayan ng Talisay, patay naman sa ambush ang pamangkin at bodyguard ng pinaslang na si Talisay Vice Mayor Florencio Manimtim. Matatandang tinambangan si Vice Mayor Manimtim sa Pasay City bago magpasko. Kinilala ang mga biktima na panibagong ambush na sina Dan August Omanya at Joel Karingal. Ayon sa gwardyang nakasaksi, pinaulanan daw ng bala ang 2 matapos banggain ang sinasakyan nilang kotse. Makakain ko lang. Ako'y naghuhugas nung aking kinainan at ako'y iinom. Bigla mong mayroong pumutok na sunod-sunod. Ay di, maya-maya nung wala ng putok, pumunta ako dito sa gate. Tinignan ko. Nasundan ng mga pulis ang 2 killer na lula ng Mitsubishi Lancer. Sa barangay Pagaspas, Tanawan City, nagtapos ang buhay ng 2 suspect matapos makipagbarilan sa mga pulis. Na-recover sa kanilang ilang matataas na kalibre ng baril. Nakaabang yung ating mga SWAT team dito. So nagkameron ng encounter na naging resulta nung pagkamatay ng 2 hindi pa natin nakikilalang mga suspect. Sir, pero ito sila yung nag-ambush doon sa 2 doon sa... Positive po na sila po yung, kasi hot pursuit operation po yun ng Talisay Police. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Samantala, kasambahay na binansagang poison ivy muling naaresto sa Zamboanga City. 3 beses nang nakatakas sa kulungan si Poison Ivy na ang modus ay nilalason muna ang amo bago pagnakawan. Narito ang report ni GMA News stringer JV Francisco. Sa kulungan ulit ang bagsak ng isang kasambahay matapos mahuli ng mga pulis sa Zamboanga City. Si Ana May Librando o mas kilala sa alias na Poison Ivy. Nakuha niya ang bansak nito dahil sa kanyang modus na lasunin ang kanyang mga amo sa kapagnakawan.
Nauna na siyang nadakip noong 2008 matapos mambiktima umano ng mga Filipino-Chinese. 3 beses siyang nakatakas sa kulungan, pinakahuli nitong Nobyembre mula sa maximum security compound ng Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Nakasakay sa bus sa Zamboanga City si Poison Ivy papuntang Cagayan de Oro City nang maaresto. Ayon sa pulisya, mismong si Zamboanga City Mayor Celso Lobregat ang tumimbre sa kanila. Kevin Kylie Diniego Canyabano umano ang ginagamit na pangalan ngayon ni Poison Ivy. Noong Disyembre pa daw dumating sa Zamboanga City si Poison Ivy kasama isang foreigner na naka-check-in sa isang hotel. Plano raw itong kumuha ng mga travel documents papuntang Malaysia. So, binabalak na nakukuha sila ng passport dito, hindi siya makakuha dahil sabi nila mahigpit daw yung DFA dito. So, maghahanap sila ng ibang paraan na makakuha. So, they're planning to go to Butuan and or Cagayan. So, yun ang so na-trap namin doon na sa bus. Dinala siya sa Zamboanga City Medical Center para magpa-check up. Dahil tinuturi siyang high-risk prisoner, pansamantala siyang ikukulong sa Zamboanga City Reformatory Center. Nagpapasalamat naman si Mayor Celso Lobregat sa agarang aksyon ng mga pulis sa pag-aresto kay Poison Ivy. We would like to commend our city police for their apprehension. Nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Women's Correctional sa Muntinlupa para kunin si Poison Ivy dito sa Zamboanga. Mula dito sa Zamboanga City, JB Francisco, GMA News. Sa ibang balita, naghain ng not guilty plea si RJ Bautista sa kasong pagpatay sa kanyang kuyang si Ramjen. Hawak na rin ng mga pulis ang 2 pang akusado sa kaso na sina Norwin de la Cruz at Glyza Visda. Darito ang report ni Ian Cruz. Not guilty plea ang tugon ni Ramon Joseph o RJ Bautista nang basahan siya ng sakta sa kasong murder at frustrated murder kaugnay sa pagpatay sa kapatid ni si Ramjen Revilla at pamamaril sa nobya nitong si Janelle Manahan. Not guilty rin ang plea ng co-accused ni RJ na sina Roy Francis Tolisora at Michael Nartea. Maigpit na yakap at halik ang naipabaw ng inang si Jeneline Magsaysay kay RJ bago ito bitbitin muli ng mga tauhan ng BJMP kasama ni Tolisora at Nartea para muling ikulong. Bukod kay RJ, pinoproblema rin ng pamilya si Ramona Omara Bautista na inisyohan na noong Biyernes ng arrest warrant. Naghain daw ang pamilya nito ng motion upang alamin kung may probable cause ang kaso laban kay Mara. Meron na po kaming na-receive na warrant of arrest, sabi ho ng abogado ko. Pero meron pa kayong mga motion, ano? Yes, opo. So I'm just going to leave it with my lawyer. I don't think naman that's right because there's not enough evidence naman to. Pero pursigido rin ng mga prosecutor na iparesto siya kahit nasa ibang bansa pa sa tulong ng CIDG at Interpol. Kung nasa Turkey siya at wala tayong extradition treaty, we will coordinate with the DFA kung how we can cancel her passport. Kasama ring inisyohan ng warrant sina Glyza Visda, John Norwin de la Cruz at Ryan Pasera. Pero nang puntahan ng Parañaque Police ang address si Ryan sa Las Piñas na nasa warrant, wala na silang inabutan. That's my challenge to the NBI. Kayo yung kumakandong sa kanya noong Disyembre, ngayong Enero na, ngayong bagong taon, i-produce nyo siya. May warrant na. Sinundo naman sina Vista at De La Cruz sa tanggapan ng Regional Police Intelligence and Operations Unit ng NCRPO sa Bagong Diwa sa Taguig na siyang nagbigay ng protective custody sa kanila. Handa naman po ako magsalita kung ano po yung alam ko. Sige. Kinunan sila ng mugshots at fingerprints sa headquarters ng Parañaque Police at ngayon nasa Parañaque City Jail na. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Bilang ng mga Pilipinong patay sa gumuhong gusali sa Beirut, Lebanon, umabot na sa 3. Kinumpirma yan ng Embahada ng Pilipinas sa Beirut. Dumalo umano sa Sunday religious service ang 3 Pinay nitong linggo nang mangyari ang insidente. Inaayos na raw ng Department of Foreign Affairs ang pag-uwi sa labi ng 2 biktima. Hindi pa tiyak kung ano ang sanhi ng pagguho ng gusali pero may katagalan na raw ito. Nangyari ang insidente sa gitna ng malakas na ulan. Sa ibang balita, tren sumalpok sa dump truck sa Taiwan. Patay ang driver ng tren habang sugatan naman ang 22 pasahero nito. Patawid sana sa railway ang truck na may kargang bato. Matapos mabangga, nakaladkad ng halos 200 metro ang trailer ng truck. Nakatakas ang driver ng truck pero sugatan. Kwento ng ilang pasahero, tumilapon sila sa lakas ng impact. Mahigit 100 rescuer ang rumesponde sa accident site.
Isang lalaki ang patay matapos atakihin ang pating sa Port St. John sa South Africa. Base po sa ulat ng Reuters, lumalangoy lang daw sa mababaw na bahagi ng dagat ang lalaki nang atakihin siya ng pating. Nagtulong-tulong ang ilang tao na nasa beach, pati na ang mga lifeguard para dalhin sa pampang ang biktima. Naiahon din naman mula sa dagat ang lalaki ng isang lifeguard na